alas 5 sang aga, no, may ara sing joint conduct of continuous police operation ang aton kapulisan upod ang PIDEA, PIU, PDEU, First and Second Mobile Company, ang aton RMFB kag ang iban pang security forces sa area sang Sitio Dima, Barangay Lower Paatan, Kabakan, Cotabato. Ini siya duha ka klaseng operation. Ang isa is service of warrant of arrest, kag ang isa is implementation sang 8 ka search warrant. Okay. Sino ang target sa nasambit nga operasyon, Sir Kaang? Yes, ma'am, no, ang sa target sa search warrant si Ibrahim Macalnas alias Commander Bigcog. Ang iya warrant is murder, kag ini siya suspect gyapon ni siya sa mga series of shooting incident sa area, no? Amo ni siya ang isa sa mga napatay kay nagbato. Ang upod niya nga 4 is amo mangyapon mga cohort niya nakipag pinusilay sa aton nga kapulisan. Amo man tong bali 5 gid sila ang napatay. Okay. Kaya sa ato naman sa service sa aton implementation sa aton search warrant, sa 8 ka search warrant, 4 ka tao sini ang subject, ang target. Bawat isa ka tao may 2 ka search warrant. Violation sa 9165 kag violation sa 10591 o kuning legal possession of firearms. Apan sa 4 ka target, isa lang ang positive nga na-apprehend, ang 3 nakapalagyo. Sir, si Commander Bigcog, di ini siya affiliated nga grupo? Actually, former member ini siya sa MILF. Apan tungod kay iba lahi ang ginaobra niya, nagtiwalag ini siya sa grupo sa MILF. Naghimo siya sa iyang grupo, kaga ang iyang insidente sini is amo na pagpamusin kaga gapamaligya man sa illegal nga droga. Okay. But silingon si Commander Bigcog, sir, makabig nga gun for hire or ano ang plastada sini Sir Kaang? Ginakonsidera naman siyang lawless armed criminal kasi dira man lang sila nag-operate sa ila area, kaga ang iyang mga involvement is in relation sa drugs kag rido. Actually, isa ini siya sa mga suspetsado sa tong ex-barangay kapitan sang Cuyapon nga ginpatay. Tapos ining isa nga namatay si Datukan Macalna, utod niya ni, amo ni ang suspect sa pagpatay sa tong gapamaligya sang Malunggay at Pandisal, mga nagligad lang sinimana. Kag may mga iban pa ni sila nga involvement sa shooting incident dira sa area. Okay. Sir, ano ang motive nila nga sila nagapang luthang? Usually, ma'am, is rido kag ining sa illegal drugs. Okay. So, ining mga upod ni Commander Bigcog, diin sila konektado, Sir Kaang? Mga cohort lang ni sila, mga tauhan ni Bigcog. Okay. But silingon sa area kung sa diin nagluntad ang nasambit nga operation, sir, hideout nila ini? Yes, ma'am. Ginakonsidera natin ining hideout nila. Dira sila actually dugay na ni ilang illegal nga activities dira, kag hindi lang basta-basta masulod sa aton na security forces. Kag kahapon first time nga nasulod ang area, kag successful man ang nahimo nga operation. Okay. Kamusta man ang efforts nga malagas ining 3 ka mga, tama ba sir, 3 ang nakapalagyo? Kamusta ang development sa ila, sir? Sa subong, ma'am, padayon ang aton nga monitoring kung di na sila. Apan padayon ang pag-file sang kaso kay may mga nabilin nga mga illegal nga droga sa ilang mga panimalay. Okay.
May mga nadakpan man gyapon ang mga otoridad naton sa nasambit nga operasyon, Sir Kaang? May isa sa aton nga subject sa target sa search warrant, may isa nga nadakpan, ining isa ka babae. Okay. So ano gyapon siya, alay gyapon siya ni Commander Bigcog, Sir Kaang? Actually, pwede naton siya makonsider nga alay kasi ang ginahimo ni Commander Bigcog is siya ang protector sa mga nagapamaligya sa illegal nga droga dito sa area nga to. Okay. Sir Kaang, aside sa mga, ano pa ang mga na-confiscate nyo? Kay, sa nakuha man naton nga report, may mga, may aras ang na-confiscate, nila nga granada. Aside sa granada, ano pa ang mga items nga na-confiscate sang aton nga mga otoridad sa ilang nga hideout? Yes, no, dito sa napatay, may na-recover kita nga caliber 7.62 o amo ning ginasiling sa aton pang termino ang ining imported. No, may ara gyapon sa duha ka kalibre 45, may isa ka shotgun kag amo ganitong fragmentation grenade. Tapos dito sa aton nga search warrant, may ara kita nakuha nga mga drugs and drug paraphernalias kag may isa pa ka pusilman nga na-recover. Okay. Sir Kaang, possible sino ang supplier sang nasambit nga mga individual sang ila ginapabaligya nga mga droga? So para ma'am no, sa karon mo panagyapon ang isang gina-imbestigahan naton para ma-identify naton tungod kay sa karon oras wala pa naton na debriefing atong isang nadakpan. On process pa ang debriefing. Later on, siguro mabalan man natin din ng mga drugs. Okay. Idugang ko na lang, Sir Kaang, kamusta monitoring naton sa mga lawless elements dira sa probinsya sang Cotabato? Actually, ma'am, okay naman ang probinsya sa North Cotabato. Ara nandiya po ng mga lawless element. Gapangita lang sing panahon or tsansa na makahimo sila sang ilang mga malain man nga mga buluhaton. Kaga amoy na ang isang ginapanawagan naton sa aton nga mga constituents sa probinsya sa North Cotabato na kung may monitor man sila, may makita sila nga medyo kaduda-duda, i-report lang dayon sa aton mga security forces, sa aton kapulisan, kag sundaluhan para maaksyonan ora-orada. Okay. Pero sir, kay nagahilapit na ang mga celebration like ang Christmas kag syempre ang New Year, kamusta man ang deployment sang aton nga mga authorities dira sa North Cotabato? Like kamusta monitoring nyo man sa mga pila ka mga lugar, especially mga simbahan, mga establishmento, Sir Kaang? Yes ma'am, actually nag-umpisa na ang aton nga simbang gabi kag Misa de Gallo. Simbang gabi nag-umpisa sa tong December 15, ang Misa de Gallo December 16. Ang aton mga kapulisan na deploy sa mga simbahan. Labi ang priority is itong mga dagko, mga katedral, and sa mga kapilya, sa mga barangay-barangay, ginatap na lang naton, naton ang aton mga bipats na kung pwede sila lang mag-secure kasi hindi gid man kaya sa aton kapulisan nga i-secure ang tanan. No? Pero ang aton kapulisan naga-monitor sa aton nga peace and order. Okay. Idugam ko na lang, Sir Kaang, kay sang nagligad nga adlaw, nagpagwa sang advisory ang Philippine National Police angot sa mga pila ka mga prohibited nga mga palupo. Kamusta dira sa probinsya sang North, sir? Madamo na bala kamo sa mga na-monitor nga nagausar sa mga nang gina-prohibit bala nga mga palupo? Kag anong ginahimo nyo? Kag ining mga nagagamit sang boga, kag ning mga open pipe nga mga motorcycle? Sa tiyon ma'am, wala pa kita sing monitoring about sining pamaligya sa mga illegal nga palukok. About naman sa aton nga open pipe, last 3 weeks ago, may gina-launch ang aton nga Cotabato Police Provincial Office sa panguna ni Police Colonel Gerson Direy. May ara kita sing programa nga Intensified Unified Anti-Criminality Program. Ang purpose ni, ang main nga obra sini is
mag-conduct ng checkpoint, i-implement ang Republic Act 4136, tanan nga violations ang salakyan, dakpon, ang open pipe, number 1 gid ang open pipe. Kay nakita sa atong provincial director nga kadamuan sa mga criminality shooting incident is perpetrated by riding in tandem. So amo ina siya ang isang programa giluntad diri sa aton nga probinsya. Kaga sa tiyon, okay naman ang peace and order, damo man sa mga nadakpan ng violators sa aton 4136, ang iban sini gi-turn over sa HPG, sa LTO, pero kadamuan is inisyuhan lang sang citation ticket. Okay. Sir ka, ang idugang kumalang gyapon sang nagligad abi sa area man sang Kidapawan City, may mga kabataan dira nga naga-engage into drug racing. Kamusta monitoring nyo dira sa mga naga-drug race, Sir Kaang? So far ma'am, no, after sa tong ginpatawag sila ni Mayor sang Kidapawan, wala na kita sing may na-monitor na may naga-drug race pa sa area sa Kidapawan. Okay, that's good to know. Kag tani wala na siyang may magsuno pa. Pero ihatagan tan lang kasang ligwa, Sir Kaang, para sa mga kabombo natin na nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mensahe niyo po, panawagan niyo po sa lahat ng mga kabombo natin at mga karagdagang paalaala. Go ahead po, sir. Yes po, una po sa lahat, pinapaabot ng ating Cotabato Police Provincial Office Command sa pamumuno ni Police Colonel Gerson Balabiray ang taos-pusong pasasalamat at mainit na pagbati ng Merry Christmas at Happy New Year. No, para sa kaalaman ng lahat, ang North Cotabato po is nananatili pong safety na lugar na pwede niyong pasyalan anytime. You are safe na papasok sa probinsya ng North Cotabato at wag po tayong maniwala sa mga kumakalat na mga balita na delikado ang probinsya ng North Cotabato kasi maraming namamaril. Hindi po totoo yan at kung gusto niyo masubukan, pasyalan niyo po ang probinsya ng North Cotabato. At sa iba naman na nakikinig, yun ang panawagan natin is bago po tayo mag-comment ng negative sa isang lugar, pag-isipan po natin mabuti kung totoo, kung tama ba yung sinasabi natin or mali.